Alright, the weekly update natin at mag-update tayo, no? Sa mga bago sa ating channel, no? Kung nagtatanong kung F2P ba tayo, yan, pakita natin yung ating rebate. Yan. Meron tayong 175 na rebate. Kung tatanungin nyo kung magkano yan, ay nasa, diba, 200 pesos yata. Yan, or 300. Hindi ko maalala eh. Yan. Tapos, nanalo nga ako ng 100 pesos sa event dito sa aming guild. Kaya lang hindi ko na siya tinap up. No? Pang weekly niyan sana yun, sabi nila. No? Kaya yung mga nagsasabi dyan na, F2P ba yan? Bakit may rebate? No? Paano naman yung mga F2P na naka-receive ng raffle sa kanilang guild? Or kung may guild event man, yung kanilang guild master. Diba? So, kung meron kayong rebate na tingin ko ay under tier 1, no, ay F2P considered. Or kung di na kayo nag-top up siguro. Yan. Alright, so balik tayo sa ating build. Yan. Simulan natin sa ating stats, no? Etong mga babanggitin ko ay sa tingin ko ito yung pinaka the best na gawin sa inyong War God. So ngayon pala, no, ang ating divine power ay 600k na. Yan. So, simulan natin sa ating stats, no? Ang strength natin ay 185 plus 67. Ang tina-target lang natin na strength ay 250. Bakit 250? Para yon sa ating ruby gem, no? Yung para ma-reach natin yung 10% na bigay na P damage ng ruby gem pagka plus 15. Pero syempre, mas mataas na strength, mas malaking physical attack pa rin para sa ating accessories na New Hope, no? Kasi strength yung ating pinakamataas na stats at nagbibigay yun ng P-attack para sa atin. Yan. At syempre, ang headgear na gamit ko, no? Kayang-kayang kuhanin ng mga F2P. Sheriff hat. Yan. Tapos, Ocean Imprint. Costume, no? Maganda kung meron kayong, ito, yung sa bagong event, no? Sa pouring, no? Kung makakuha kayo niyan, kung maswerte kayo, ayan yung pinakamagandang makuha, no? Tapos, ipa-plus 18 nyo, no? Para maging immortal na kayo. Yan. Kung wala naman kayo niyan, at syempre, F2P lang tayo, abangan natin yung paparating na costume, yung 0 point neon. Kasi may bigay, maganda yung mga stats nun. At kailangan natin mag-plus 15 ng ating costumes para doon. Siyempre, ang gamit ko pa rin na backwear ay Horn Bunny. Yan yung pinaka the best, no? Dahil sa ignore PDEP na 10%. So, magkakaroon tayo ng 40% na ignore PDEP para dyan. At halberd pa rin sa ating weapon at naga shield pa rin sa ating shield. Yan. Siyempre, ang ginagamit ko sa PvP ay King of Resentment para sa ating crit damage. Yan. Balik tayo sa ating stats. Sa agility naman, 99 plus 86, no? Ang tina-target natin dyan ay 99 plus 99 para yung ating attack speed ay 500 na kaagad, no? Kasi importante yung attack speed sa War God, no? Hindi tayo pwedeng pumalo ng mabagal kasi grabe yung burst ng mga kalaban, lalo na yung burst ng Warlock, yung burst ng Doram, no? Kumakain kaagad ng HP yun. So ganun din naman, no, yung ating War God, itong Divine Majesty, no, pagka tumalon yan at pumalo ng sunod-sunod, malaki yung burst nun, no? Halos mamamatay na yung papaluin natin. At syempre yung ating virus core, ito yung pinakamaganda sa tingin ko, no? Syempre, importante manaling reversal, big bully. Kailangan puro DPS yung ating nakalagay dito at saka physic boost. Syempre, yung blood tears, no, importante. Number 1 na pinaka-importante ngayon, no, sa meta. Dahil mahirap magtanggal ng PvP ward at grabe yung mga lumalabas na costumes, no, yung reduction kapag mataas yung HP nila. So, yung blood tears, makakatulong yan sa ating DPS para makapagbasag agad ng PvP ward ng kalaban. Siyempre, yung mga damage, no, manaling reversal, big bully, physic boost, manaling boost, di ba? Or Omni Chip, or Holy Light Shield, di ba? Yan, yung mga DPS yan, Final Fighty, pwede yan. At yung physic boost, no, kaya ako naka-physic boost kasi mababa yung aking HP at may mga Dorams na mas mataas yung HP kaysa sa akin. Ang sagot lang naman dyan kasi yung big bully, no, hindi siya gagana pag bababa yung kanyang damage increase kapag mas mataas yung HP ng kalaban. So dapat mas mataas yung HP natin, no? Kahit na times 4 yung ating HP sa PvP, minsan may mga Doram pa rin na mataas yung HP. Siyempre sa accessories, ang pinaka the best pa rin ay yung New Hope, no?
Tinest ko na yan lahat. Yung Remorseless, yung Runestone, lahat. Ang pinakamaganda ay New Hope, no? Dahil, ayun nga, multiplier to ng ating stats para sa P-attack. Yan. Tsaka ignore P-def, no? Malaking tulong. At syempre, pagka plus 18 mo yan, may movement speed yan. At dito naman, normal attack damage. Kaya lang, plus 15 at plus 16 pa lang ang aking accessories. At yung gamit kong sigil, no? Yan. Surging Protection, Deadlock, at Immortal Body, Floating Protection. Yan. Kaya ang ating PVP ay 5-3 lamang at 4-5-2-8. O nga pala, no, sa ating feathers, pinalitan ko yung feathers ko, binalik ko ulit sa time and space, no? Kasi nagre-require sila dito sa guild ng high PvE para dun sa upcoming event na Petra Realms. Kaya binalik natin. So wala rin naman masyadong difference, no? Ang naging difference lang, bumaba yung aking PvP damage reduction. Kaya time space tayo dyan at light and dark sa defensive naman. Yan, pare-pares lang na tier 16, tier 7 lahat. At yung yan, sa mga cards, no, ang pinaka the best na cards na meron kayo, syempre yung Aether Wolf at saka yung skill worker pa rin, no? Pero syempre dahil F2P lang ako, yan ang gamit natin, Goblin Steam Rider, crit damage para hindi na tayo problema kung ano yung papaluin natin, kung small ba or medium, di ba? Pero kung isa kayong spender na gusto nyo rin, no, kunin nyo yung yung crit cards na 20%, yung ibang pangalan nun, main hand, si yung mini, ito, yan, si Mobster Leader. 6% dito pagka tier 10, tapos 15%, so bali 21% crit damage increase yun. At syempre meron pa yung skill na raid, yan, dagdag DPS din. Yan, tapos sa shield naman ang ginagamit ko ay Orc Warrior, no? Pero pagka may Warlock na Makate, yung GTB pa rin yung ginagamit ko. Tapos sa accessories, yan, Raybrick at Baphomet Junior. Pero kung nakakapag-spend kayo, no, pwede naman yung yung Deviling, yung MVP. Yan, lagay nyo dyan. Tapos sa armor, no, Cornotus, at pagka wala namang mechanic, Majorus yung gamit ko. Siyempre, kung nakapag-spend kayo, di Orc Lord ang gamitin nyo. Yung MVP cards, no? Para doble yung reflect, no? Nag-i-stack kasi yan, yung shield reflect at yung Orc Lord card. Tapos sa boots ay thief bag, yan yung gamit ko. Pero pagka na 3-star ko yung alarm, yan yung ipapalit ko, at yung explosion, yung bagong card, yun yung ilalagay ko dyan. Tapos sa accessories naman, hindi Aether Cobalt at hindi Aether Mantis yung pinakamaganda na card. Ang pinakamaganda, yung Aether Orc Archer pa din, at yung Aether Bongun. No, kung wala naman kayong Aether Orc Archer, lagay nyo yung Aether Stem. Kasi mag-a-amplify yun ng ating P-attack. At syempre dahil mabilis pumalo ang Royal Guard, mataas yung chance nun na yung 5%, malaking chance nun. Mabilis yun ma-proc. Yan. At syempre utility cards, Horong at Furious Poporing, no? Kung gusto nyo mag full DPS, edi Aether Stem, Aether Orc Archer, at Aether Bongun, no? Walang Horong. Pero importante na hindi dapat mawala yung Furious Poporing, no? Para sa ating extra mobility. Yan. Tapos Deverucci at Label Mai. Siyempre kung nakapag-spend kayo, doon na kayo sa Orc Hero, no? Stun immunity. At dito Goblin, di ba? Angeling at Golden Tip Bag. Siyempre sa mga nakapag-spend, yung Deviling para sa PvP. Yan. Tapos dito, yun, yung Baphomet kung nakapag-spend kayo ng card. Yan. Sa costume naman, yung mga pinaka the best. Yan. Hindi ito, yung di sheriff, no, kailangan natin ng yellow HP. Yung yun yung papalit natin dyan kapag na plus 15 natin.
Siyempre, pinaka the best sa ngayon ay Ruby Gem sa Mouthwear at pinaka the best na DPS sa tingin ko ay Ocean Imprint. Tapos costume naman, yung paparating na costume yung 0 Point Neon. Baka this Saturday or Sunday dumating na yun. Yun yung kukunin natin at magpa plus 15 tayo ng costume. Yan. Tapos sa backwear naman, sa tingin ko Corn Bunny pa rin yung pinakamaganda. Diba? At sa mga spender, diba? Yung spender costume. Yung pang whale, yun yung suot nyo. At skill build, yan. Meron tayong level 2 na warrior stance, overbrand, max level, crescent, slasher, max. Yan. Pero pagka ayan, sa mga nagtatanong kung bakit level 2 lang, kasi yung aking critical hit rate ay 210 at umabot pa siya ng 220 pagka may buffs na. Tsaka kukunti naman yung naka-crit rest. At syempre kung magiging meta ulit ang critical, no, kailangan lang natin mag-adjust ng ating warrior stance na. Gagawin natin yung max level at babawasan natin yung overbrand ng 2 puntos or 3. O kaya, kung gusto nyo, yung crescent slasher yung bawasan nyo. Yan. Huwag nyo lang babawasan yung shield of God dahil reduction yan. Dagdag tankiness. At syempre meron din yung damage sa Divine Bliss. Yung ating Nexus. Syempre yung ating auto. Yan, laging tinatanong. Normal attack. Auto guard, yung sight, yung itong spear quicken, yung war zeal at yung shield of God. Yung iba, no, pwede mo naman i-auto rin yung Divine Majesty. Ang problema lang kasi sa Divine Majesty, pagka na-stun ka mid-air, no, mawawala yung buffs ng ating Divine Majesty. So kadalasan sa PvP, bago ko i-cast yung Divine Majesty, sinisiguro ko na walang malapit sa akin na player para hindi ako ma-stun at masulit ko yung Divine Majesty, kasi pagkatapos naman ng Divine Majesty, yung duration niyan ay magkakas naman siya ng War Zeal. Alright, yun lang, no, for our video. At kung meron ka pang katanungan ay comment mo dyan sa ating comment section, at kita-kits ulit next video. Bye-bye!